Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysay. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa. Mga empleyado at estudyante, balik trabaho at eskwela na. Mga pabalik sa Metro Manila, dagsa pa rin. 7,000 pisong medical allowance para sa mga manggagawa ng pamahalaan. Aprobado na ng Department of Budget and Management. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Executive Secretary Lucas Bersamin nag-compare notes para sa agenda ng unang cabinet meeting. Pagbabasbas ng replikas ng Jesus Nazareno nagsimula na sa Quiapo Church. Manila Police District nag-deploy ng daang-daang pulis para sa seguridad. Mga magsasaka sa Western Visayas kumita ng 177 million sa kadiwa ni Ani at Kita. Mga benepisyo ng PhilHealth mas pinalawak pa ngayong 2025. Una sa ating mga balita, nagpulong sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Executive Secretary Lucas Bersamin para paghandaan ang unang cabinet meeting ngayong taon. Nag-compare notes ang Pangulo at ang kalihim para sa magiging agenda ng pulong. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Cesar Chavez, itinakda ang unang pulong ng gabinete sa Martes, January 7. Pag-uusapan sa pulong ang magiging direksyon ng bawat ahensya para maabot ang lahat ng pangako sa ilalim ng bagong Pilipinas. Ilulunsad ngayong taon ng Department of Agriculture sa mga kadiwa ng Pangulo ang Sulit at Nutri-Rice. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa na maglalaro sa 35 hanggang 36 pesos kada kilo ang presyo ng sulit rice, habang ang Nutri-Rice naman ay maglalaro sa halagang 37 hanggang 38 pesos kada kilo. Bukod sa Kadiwa stores, inaasahan na mabibili ang sulit at Nutri-Rice sa ilang pamilihan at mga estasyon ng tren. Manggagaling ang supply ng sulit at Nutri-Rice sa mga imported at local sources at ito ang pinamamahalaan ng Food Terminal Incorporated. Sa ngayon ay marami tayong supply at we can assure the public that marami tayong enough na supply para sa lahat. Inanunsyo ni Presidential Communications Office o PCO Secretary Cesar Chavez na si Ambassador Jose Manuel Romualdez ang magiging kinatawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa inauguration ni US President-elect Donald Trump sa January 20. Ayon sa PCO, inimbitahan sa inaugurasyon ang mga Chiefs of Diplomatic Missions kasama ang kanilang mga asawa bilang kinatawan ng kani-kanilang heads of state at government. Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon kung may biyahe ang Pangulo sa Estados Unidos para makapulong si Trump sa unang bahagi ng taon. Mas pinalawak pa ngayong taong 2025 ang mga benepisyo ng PhilHealth. Samantala, tiniyak naman ng ahensya na sapat ang pondo ng state insurer. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Angela Peñalosa ng Radyo Pilipinas. Kung dati-rati, kailangan mo munang ma-confine para makakuha ng benepisyo sa PhilHealth, ngayon, covered ka na rin ng mga benepisyo kapag dinala sa emergency room ng mga ospital. Yan ang mas pinalawak na healthcare packages ng PhilHealth simula ngayong 2025, alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bigyan ng magandang serbisyong pangkalusugan ang mga Pilipino.
Yung mga dinadala sa emergency room na hindi nako-confine, hindi natin yan dati nako-cover. But starting January 1 po, ay mako-cover na po natin ito tinatawag nating emergency benefit package, emergency care benefit package. At so, magkakaroon na rin po ng benepisyo yung mga nadadala sa ER, tapos hindi mako-confine, after several hours ay uuwi na ulit or pauwiin na ng doktor. Bukod sa karagdagang 50% na increase sa halos 9,000 case rate ng PhilHealth, magsisimula na rin ang bagong package para sa kidney transplantation, kung saan itinaas sa 800,000 hanggang 2 million pesos ang sasagutin ng PhilHealth. Dati po ay around 600,000, ngayon ay aabuti na siya ng 800 to around 2 million. At kasama na rin po ngayon ang donor, yung mga deceased donor, hindi lang po living donor. Kasama na rin po sa magiging bagong benepisyo ng kidney transplant, yung pagko-cover natin ng mga post kidney transplant medications, yun pong mga anti-rejection na medicines na iniinom ng habang buhay after transplant. May mga bago ring benepisyo na ilalabas ang PhilHealth para sa outpatient rehabilitation. Kabilang na rito ang mobility devices gaya ng wheelchair, walkers at canes o tungkod. Covered na rin ng state insurer ang 15 laboratorio at 21 na mga gamot sa ilalim ng outpatient benefit package. Sa huli, pagtitiyak ng PhilHealth, sapat ang kanilang pondo para sa mas pinalawak nilang serbisyo para sa mga Pilipino. Mula sa PBS Radyo Pilipinas, Angela Peñalosa para sa Balitang Pambansa. Nakapagtala ang Philippine General Hospital ng 17 biktima ng paputok nitong pagsalubong ng bagong taon. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Bien Manalo ng PTV Manila. Bilang bahagi ng Ligtas Christmas sa Bagong Pilipinas Hospital Preparedness Rounds, naglibot ngayong araw ang Department of Health sa pangunguna ni Secretary Ted Herbosa sa Philippine General Hospital, Manila Doctors Hospital at Tondo Medical Center. Sa tala ng Philippine General Hospital, as of January 2, 2025, 17 ang naitalang biktima ng paputok. 15 rito ay pawang mga lalaki at 2 naman ang babae. 7 sa kanila ang mga bata at 10 naman ang matanda. Karamihan sa kanila ay napuruhan sa mata. Pinakamarami sa kanila ay naputukan ng kwitis, sinturo ni Judas, 5-star at triangulo. Mas mataas ito sa 13 kaso na naitala noong 2023. Mas mataas din ang mahigit 6 na po ang naitalang road traffic injuries ng ospital noong 2024 kumpara noong 2023. Binabantayan din ng ospital ang communicable at non-communicable diseases ngayong holiday season. Tumaas ng 20 ang naitalang bronchial asthma cases ng ospital noong 2024 kumpara noong 2023. Gayon din ang pagtaas ng acute coronary syndrome. Bahagya namang bumaba ang naiulat ng ospital na tinamaan ng stroke noong 2024 kumpara noong 2023. Siguro very important mag-focus ang Department of Health sa prevention and health promotion, disease control. Isa ang naitalang firework-related injury sa Manila Doctors Hospital. Bumaba naman ng mahigit 20 ang naitalang road traffic injuries ng ospital noong nakaraang taon kumpara noong 2023. Gayon din ang naitalang kaso ng communicable at non-communicable diseases. Sa Tondo Medical Center naman, 46 ang naitalang fireworks-related injury, habang 70 ang naiulat na road traffic injuries. Yung sa road traffic injuries, magpapatulong tayo sa iba't ibang ahensya. Nandyan ang PNP, nandyan ang MMDA, nandyan ang DPWH. Yung mga kuminsan lighting lang ng kalye, kuminsan nangyayari to sa gabi. Ayon naman sa Bureau of Fire Protection, mas mababa ang naiulat na fire incidents related to firecrackers ngayong taon kumpara noong nakarang taon. Patuloy pa rin ang paalala ng kagawaran sa publiko na panatilihing malusog ang pangangatawan at maging maingat at alisto sa pagmamaneho para maiwasan ang disgrasya. Mula sa PTV4 Manila, Bien Manalo, Balitang Pambansa. Kumbinsido ang isang security analyst na malaking tulong ang Comprehensive Archipelagic Defense Concept para protektahan ang teritoryo ng Pilipinas. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Keith De La Cruz, pilote ng Radyo Pilipinas.
Kung ang security analyst ang tatanungin, tinitiktikan na ng China ang Pilipinas. Sinabi yan ni Professor Renato De Castro sa panayam ng Radyo Pilipinas matapos na matagpuan ng mga mangingisda ang Chinese submarine drone sa Masbate. Hindi anya katakataka ito dahil pumapalag ang Pilipinas sa isyu ng West Philippine Sea. Mukhang... Hindi tayo nananakot. Kasi ayun ang ebidensya ho eh. Yes. O na smoking gun evidence na talaga hong minamatsagan po tayo ng mga Chino. Mm-mm. At meron naman ho talaga silang batian. Unang-una ho talaga pinapalagan ho natin sila Yes. sa issue ng West Philippine Sea, South China Sea. Tingin ni Professor De Castro, isa itong submarine warfare for operations ng China para matyaga ng water terrain at naval operations sa Philippine Sea. Strategic din kasi ang Masbate dahil malapit ito sa San Bernardino Strait. Tulad daw ng Luzon Strait na nag-separate ho sa Taiwan at Pilipinas. Tapos ho yan, ang pinakamalapit ho dyan, yung San Bernardino Strait. Na between Bicol ho at yung Samar. Tapos papaba pa ho niyan yung nagse-separate sa Leyte at Mindanao. Babantayan ho natin yan. Dagdag pa ng security analyst, malaki ang may tutulong ng archipelagic defense concept para sa depensa ng karagatan at teritoryo ng Pilipinas. Sa ngayon, masusi ng pinag-aaralan ng Philippine Navy ang natagpuang Chinese submarine drone. Mula sa Radyo Pilipinas News, Kate De La Cruz Pilutin para sa Balitang Pambansa. Inaasahan ng North Luzon Expressway ang pagdagsa ng mga motoristang pabalik ng Metro Manila ngayong weekend matapos ang holiday season. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Isaiah Mirafuentes ng PTV Manila. Isaiah? Sila ngayong gabi, maluwag pa ang daloy ng trapiko ngayon dito sa North Luzon Expressway at maging sa mga bus terminal sa kaba ng EDSA Cubao at EDSA Kamuning ay wala pa gaanong mga pasahero. Hanggang dumating si Sharon sa isang bus terminal sa Cubao, biyahe siya papuntang Masbate para doon na manirahan kasama ang kanyang pamilya. Mag-isa siyang babiyahe, dala ang maraming bagahe at 6 na buwan din siyang buntis at kasama pa niya ang kanyang 3 taong gulang na anak. Pero pagdating niya sa terminal, hindi pala siya makasasakay ng bus. Pumunta ako dun sa ticketing office. Sabi ko, ma'am, nag-book na ako ng online. Tapos tiningnan nila yung pangalan ko doon. Wala daw, bayad naman ako. Ayun, sabi ko, kung ganun, bakit anyari? Pero karamihan sa mga bus terminal sa EDSA Cubao at EDSA Kamuning, halos wala pang pasahero. Walang gaanong sumasakay at walang gaanong bumababa. Taliwas naman sa inaasahan ng ganap ngayon dito sa North Luzon Expressway dahil tila nag-extended vacation ang mga kababayan natin sa kanilang mga probinsya. Hindi pa kasi gaanong dagsa ang mga pumapasok at lumalabas ng North Luzon Expressway. At hindi pa gaanong marami ang mga sasakyan sa mga toll gate ng North Luzon Expressway o NLEX. Posibleng marami kasi sa mga nagbakasyon ay susulitin pa ang natitirang araw bago mag-weekend. At sa weekend pa inaasahan ang pinakamalaking dagsa ng mga biyahero, lalo na ng mga pabalik ng Metro Manila. Ayon sa pamunuan ng NLEX, 10% ang inaasahang dagdag sa volume ng traffic hanggang sa January 6. Kasalukuyang pa rin nakadeploy ang 1,500 patrol officers, marshals, security, incident response team sa kaba ng NLEX STX NLEX Connector. Nangako naman ng NLEX na walang isasa ng kalsada hanggang sa Lunes. Sa Balintawak Toll Plaza at makikita mo ngayon sa aking likuran, hindi pa gaanong marami ang mga sasakyan ngayon ng mga nasa toll gate dahil inaasahan natin na posibleng bukas pa ng gabi at lalo sa weekend ang dagsa ng mga motorista dito sa North Luzon Expressway. At pinapaalalahanan nga rin natin ng ating mga motorista na may load ang inyong mga RFID para iwas abala sa biyahe. At yan muna ang update mula dito sa North Luzon Expressway. Balik muna sa iyo, Sheila. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes ng PTV Manila. Unti-unti nang dumadagsa ang mga biyahero sa NAIA ngayong pagtatapos ng holiday season. Kumuha tayo ng pinakahuling sitwasyon doon sa Balitang Pambansa ni Bien Manalo ng PTV Manila Live. Bien? Sheila, marami na sa ating mga kababayan ang bumalik ng Metro Manila matapos ipagdiwang ang holiday season sa kanilang mga probinsya, habang ang ilan naman ay pauwi pa lamang ng kanilang probinsya. Sheila, bagamat tuloy-tuloy ang pagdating ng mga pasahero dito sa NAIA Terminal 3 ay hindi pa naman ganun ka-crowded at marami pang espasyo sa mga upuan sa loob ng terminal. Iyan ay kasunod na rin ng pagdaragdag ng mga upuan ng bagong pamunuan ng paliparan sa lahat ng terminal. Samantala, update naman tayo sa lagay ng trapiko sa mga
oras na ito ay maluwag pa naman ang kalsada at tuloy-tuloy ang usad ng mga sasakyan sa paligid ng NAIA. Taon-taon nang umuuwi sa kanyang pamilya sa Iloilo ang overseas Filipino worker na si Hector. 4 na taon na siyang nagtatrabaho sa Abu Dhabi bilang maintenance operator sa yate. Para kasi sa kanya, hindi matutumbasan ng kahit anong halaga na makapiling ang pamilya sa tuwing Pasko at pagsalubong ng bagong taon. Iba talaga pag December. Masaya. So, kasi masarap pag nagtitipon-tipon kayo. At mula Iloilo, tumulak naman patungong Manila si Hector. Ngayong araw kasi ang lipad niya pabalik ng Abu Dhabi. Sa tuwing uwi ko, parang ganun pa rin. Okay naman. Pagdating ko dito, maayos naman. Si Josica naman na taga Calamba, Laguna, biyahing Bohol ngayong araw. Dadalo kasi siya sa kaarawan ng kanyang ina at kapatid. Maaga siyang nagpunta sa paliparan para maiwasan na rin ang inaasahang dagsa ng mga pasahero. Smooth naman po at saka nung pumasok po ako dito, okay naman. Hindi po ganong crowded. At ngayong tapos na ang holiday season, inaasahan na ng pamunuan ng New NAIA Infra Corporation ang dagsa ng pasahero sa Ninoy Aquino International Airport. Bahagya na ring dumarami ang dumadating na pasahero sa arrival area ng NAIA. Pero maaring hindi pa ito ang pika ng pag-uwi ng mga biyahero. Samantala, patuloy pang inaalam ng pamunuan ang kabuang bilang ng foot traffic sa NAIA ngayong araw. Naitala naman ng Ninoy Aquino International Airport ang pinakamataas na bilang ng pasahero noong nakaraang taon na pumalo sa mahigit 50 milyong pasahero. Mas mataas ito ng 10.43% noong 2023. Nakapagtala naman ang NAIA ng halos 300 flights na mas mataas ng 4.83% noong 2023. Nakapagtala rin ng NAIA ng average on-time performance o OTP na 83.36% noong December 30 hanggang January 1, kung saan umabot pa sa 88.35% ang OTP noong December 31, ang pinakamataas simula ng hawakan ng NNIC ang paliparan. Sheila, ayon naman sa NNIC ay target nilang isaayos ang infrastruktura at operasyon ng paliparan ngayong 2025 na malaki ang maitutulong sa paglago ng turismo at ekonomiya ng Pilipinas. At mula rito sa NAIA Terminal 3, balik sa iyo, Sheila. Maraming salamat, Bien Manalo ng PTV Manila. Umabot sa 177 million pesos ang nalikom na kita ng mga magsasaka sa Western Visayas sa kadiwa ni Ani at Kita. Ang detalye sa balitang pambansa ni JP Hervas ng Radyo Pilipinas Iloilo. Umabot sa mahigit 177 million pesos na kita ang nalikom ng mga magsasaka sa Western Visayas sa ilalim ng kadiwa ni Ani at Kita sa taong 2024. Sa tala ng Department of Agriculture Western Visayas o DAWV, umabot sa 4.36 million pesos na kita ang natipon ng mga bagong tayong kadiwa store noong 2024. Mahigit 101 million pesos naman nakita ang nalikom ng mga kadiwa stores na nagsimula noong mga nagdaang taon at mahigit 5.3 million pesos ang naitalang kita ng mga kadiwa pop-up. Bukod dito, higit 6.68 million pesos na kita ang naitala ng mga kadiwa ng Pangulo sa iba't ibang lalawigan ng rehiyon na binuksan ng Department of Agriculture katuwang iba pang ahensya ng gobyerno kagaya ng Department of Labor and Employment, Department of Trade and Industry, Department of Social Welfare and Development, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, National Irrigation Administration at mga lokal na pamahalaan. Kabilang sa mga mabibili sa kadiwa ang mga mura, sariwa at dekalidad na gulay at prutas, processed agricultural product at ang 29 pesos per kilo na bagong bayaning magsasaka o BBM rice. Mula sa PBS Radyo Pilipinas Iloilo, JP Hervas para sa Balitang Pambansa. Aprobado na ng Department of Budget and Management o DBM ang medical allowance para sa mga kawani ng gobyerno na ipapatupad ngayong 2025. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Noel Talakay ng PTV Manila. Senior citizen na si Mang Bernabe, isang government employee. Sa edad niya, marami na rin anya siyang nararamdaman sa kanyang katawan na nakaapekto sa kanyang kalusugan.
Yung nananakit ng mga kaso-kasuhan, minsan parang nahihilo. Ano lang, pag nakakaramdam ako, nire-relax ko lang yung katawan ko. Pero di na siya nagpapatingin na sa doktor dahil sa kakulangan sa budget. Mas importante sa kanya ang mga gastusin niya pang araw-araw at mga bayarin buwan-buwan. Nangihinayang ako sa mababawasan pera ko kasi wala na akong ibang isipin kundi paggasto sa araw-araw. Ang ganitong mga pangangailangan sa kalusugan ng mga government employee tulad ni Mang Bernabe ay tila may kasagutan na dahil aprobado na ng Department of Budget and Management o DBM ang medical allowance para sa mga government employees na ipatutupad ngayong 2025. 7,000 pesos kada taon ang makukuha ng isang government employee sa medical allowance. Pero may ilang qualification ng status ng employment ang sakop ng medical assistance. Hindi kabilang dito ang contract of service at job orders. Ayon sa DBM, pwedeng pandagdag bayad ang medical allowance sa mga Health Maintenance Organization o HMO na mga government employees na mayroon nito. Pero sinabi rin ng DBM na pwede rin maging cash para sa mayroong sariling HMO at mga nagbabayad ng kanilang mga medical expenses na tanging sa ospital lang babayaran, kabilang ang mga emergency care, mga test at mga gamot. Sa mga walang HMO naman, dapat una, liblib ang kanilang lugar, walang HMO branch or company at tinanggihan ang kanilang mga HMO application. Nagpaabot naman ng pasasalamat si DBM Secretary Amena Pangandaman kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa paglagda nito sa medical allowance na hindi lang isang benepisyo kundi isang pagtiyak na malusog na manggagawa para magampanan ng mabuti ang kanilang mga gawain bilang empleyado ng pamahalaan. Mula sa PTV Manila, Noel Talakay para sa Balitang Pambansa. Replika ng Jesus Nazareno. Ang sitwasyon ngayon sa Quiapo Church sa Balitang Pambansa ni Rod Lagusad Live. Rod? Sheila, umabot na sa higit 1,000 ang bilang ng mga replika ng Jesus Nazareno na kasama sa binasbasan ngayong araw dito sa may Quiapo Church. Bahagi pa rin to ng mga aktibidad kaugnay ng pista ng Jesus Nazareno bago pa ang taunang traslasyon. 1 linggo bago ang pista ng Jesus Nazareno, malapiesta na ang sitwasyon sa pagbabasbas ng mga replika nito. Ito'y dahil sa ingay ng mga tambol ng mga banda at saya ng mga deboto. May mga sumasayaw, may nagbubuga ng apoy at may kabayo rin na hila-hila ang replika. Madaling araw pa lang ay nasa Quiapo na ang grupo ni Elena. Kwento niya, galing pa sila mula Bukawi, Bulacan. Malaking bagay anya ang aktibidad para sa kanilang mga deboto. Nakilala lang po namin siya nung ipinanig po sa amin, tapos po naramdaman po namin yung presensya niya. Tsaka sa akin po personally, pinagaling niya po ako talaga. Kaya malaki po yung paniniwala ko sa kanya. Para sa aktibidad, isinara ang bahagi ng Quezon Boulevard malapit sa Quiapo Church at sa overpass sa lugar isinagawa ang pagbabasbas. Iba sa nakaraang taon kung saan sa Plaza Miranda ito idinaos. Ayon kay Reverend Father Robert Arellano, tagapagsalita para sa Nazareno 2025, ito ay pagpapahayag ng mga deboto ng kanilang pananampalataya. Kinikilalaan niya nila ang kanilang debosyon at maging ng mga Hijos del Nazareno na kanilang katuwang sa paghahanda para sa pista. Tayo ay nagbabasbas ngayon upang sa gayon sa pagdating ng kapistahan, wala nang magdadala ng mga imahe at replika. Sa kanilang pagtataya, humigit kumulang nasa 500 na mga replika ang kasama sa pagbabasbas. At kaiba sa mga nagdaang taon na nasa 2 o 3 araw ang inilalaan dito, ngayong taon ay ibinalik ito sa 1 araw dahil wala ng restrictions na ipinatutupad. Paalala ni Father Arellano sa mga deboto na maging makabuluhan ng kanilang pagdiriwang ng pista ng Jesus Nazareno. Sa kauna-unang pagkakataon, hindi lang ito selebrasyon sa Quiapo Church, kung hindi ito ay magiging pambansang kapistahan na sa buong Pilipinas. Ibig sabihin, mayroong ding pagdiriwang bawat parokya. Kaugnay nito, nananatili namang nakahanda ang simbahan katuwang ang pulisya sa inaasahang pagdagsa ng mga deboto para sa aktibidad. Kaugnay nito, nananatili namang nakahanda ang simbahan katuwang ang pulisya sa inaasahang pagdagsa ng mga deboto para sa traslasyon.
Sheila, ayon sa pamunuan ng Quiapo Church, as of 5 p.m. ay nasa 1,100 ang bilang ng mga replika na nakaisa para sa pagbabasbas ngayong araw, habang as of 5 p.m. din ay umabot na sa 30,000 ang crowd estimate ng mga nakilihok dito sa aktibidad. Para naman sa detalye ng ruta ng traslasyon para sa taong ito ay ibabahagi ito bukas sa isasagawang press conference, habang ang pahalik ay isasagawa sa January 7 at magtatagal hanggang January 9 o ang araw mismo ng pista ng Jesus Nazareno. Samantala, kasama rin sa pinaghahandaan ng Quiapo Church, bukas ay ang First Friday Mass para sa taong 2025. At yan muna ang latest mula dito sa Quiapo Church. Balik sa iyo, Sheila. Maraming salamat, Rod Lagusan. Samantala, kumustahin naman natin ang sitwasyon dyan sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, lalo't ilang kababayan natin ang pabalik na galing sa kanilang probinsya. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Noel Talakay ng PTV Manila Live. Noel? Sheila, sa mga oras na ito ay patuloy pa rin ang pagdating ng mga pasahero na galing sa probinsya na babalik dito sa Metro Manila. Ganon din yung mga babalik ng probinsya na nandito sa Metro Manila at dito nag-celebrate ng holidays. Sa mga oras na ito, medyo dumadami na ang mga pasahero sa loob ng PITX. Ayon sa pamunuan ng terminal, inaasahan nila na dadagsa ang mga pasaherong babalik ng Metro Manila mula Linggo hanggang Lunes. Ganun din ang mga babalik ng kani-kanilang mga probinsya matapos magdiwang ng holidays dito sa Metro Manila. Tiniyak din ng pamunuan ng PITX, sapat ang mga provincial buses at ligtas ang pagbiyahe ng mga pasahero. Ayon kay Attorney Jason Salvador, tagapagsalita ng PITX, pinaghandaan nila ito dahil alam nila kung ilan ang mga pasahero ang kanilang inaasahang darating sa PITX. Base ito sa kanilang tala noong holiday season. Nagsagawa na rin anya ng inspeksyon sa mga bus para matiyak ang roadworthiness nito. Pagdating naman sa security, mayroon pa rin mga canine dogs kung saan ito ang nag-check sa mga pinagbabawal na bagahe na dala ng mga pasahero. Mayroon din na police presence dito at assistance desk kung saan sila naman ang tumutulong ng mga pasahero at may pakiusap naman sa Atty. Salvador sa mga babalik ng Metro Manila at sa mga probinsya. Para doon sa mga uuwi sa kanilang probinsya, no, na nagsipagbakasyon dito, well, dumadami na po yung tao, so planuhin po natin mabuti yung ating mga pagbabiyahe, no. Ganun din yung mga taga-probinsya na babalik sa Metro Manila, no. Baka magkasabay-sabay po yan, so ang lalahan natin, magbaon tayo ng maraming pasensya kasi expected na natin na hindi lang makapal na tao kundi matinding traffic. So ingat po tayo lahat. Sheila, talaga naman dumarami yung mga pasahero dito sa PITX dahil kanina nga launa, nasa mahigit 78,000 ang naitala ng PITX sa mga pasahero. Pero pagdating ng alas 6 ay nasa mahigit 136,000 na mga pasahero ang naitala ng pamunuan ng PITX. At wala rin silang naitalang mga aksidente o mga tinatawag nilang mga provincial buses na darating dito, walang aberya na nangyari. Sheila? Maraming salamat, Noel Talakay. Pinatupad na ng ilang mga kumpanya ang rollback sa presyo ng LPG ngayong unang buwan ng 2025. Nauna nang ipinatupad ng kumpanyang Sunlane ang bawas na 91 centavos sa kada kilo ng LPG, habang ang Petron Gasol naman ay may tapyas na 90 centavos sa kada kilo nito. Ang Regasco naman ay ipatutupad ang nasa 81 centavos na rollback sa kada kilo ng LPG. Ayon kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Rodela Romero, ang naturang tapyas sa singil sa LPG ay dahil sa pagbaba ng contract price ngayong buwan. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kaming muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.